Marcoleta na bahala. Mayor Alice Go isang nga lang sa mga spy ng bansang China. Ang nagpapatuloy na kontrobersya tungkol kay Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac ay nagdudulot ng labis na pagkabahala sa mga Pilipino. Sa mga pagdinig sa Senado, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Go. Kabilang na ang kanyang edukasyon, pagkabata at mga ugnayang pamilya. Ang kanyang mga evasive na sagot ay nagbigay daan sa mga hinala na siya isang asset ng China. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, tila si Go ay bigla na lang sumulpot na nagdudulot ng posibilidad na ginagamit ang kanyang pagkakakilanlang Pilipino upang makapasok sa sistemang pampolitika ng bansa at posibleng maging sa sektor ng pambansang seguridad. Narito ang buong detalye ating panoorin. Na itong mayor na ito, siya may-ari ng Pogo? Bakit ngayon pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ang layo naman yata, yun lang gusto natin ipaliwanag. Ibinunyak ni Representative Robert Barbers ang modus ni Mayor Alice Go at iba pang Chinese national sa bansa. Ilan lamang ito sa mga isinuwala ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasama ang ilan pang mga kongresista. Kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ng iba pa umanong mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na letter registration. Lubha itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito. Na itanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ula tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa ibang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Cagayan, kung saan malapit ang ilang EDCA sites ng Amerika. Mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquire the Filipino birth certificate, and even bought a business there. Is it alarming po kasi napakarami doon ito? Hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya ng ating panawagan nung kamakailan na meron pong mga nakarehistrong mga estudyante sa isang universidad dito sa North, sa Cagayan, and the number is quite alarming considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan kung ikaw ay banyaga, ikaw ay dayuhan at gusto mong mag-aral sa ibang bansa. Hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan ay yung mga university na malalaki dito sa ating bansa, hindi doon sa napakalayong lugar sa Metro Manila, at ganun sila karami. The issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay nababahala na rin umano at nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigasyon ukol sa usaping ito. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP. So meron tayo dyan na how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? Ang sabi nga estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required? So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, pati yung CHED, if we look at it at the security standpoint, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, kung threat ba talaga ito, because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but our perspective is in the security side. So sa side po namin, rest assured po, the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Nagdagdag naman si Congressman Barbers ng detalye tungkol sa kung paano ang ginagawa ng mga Chinese kaya biglang lumobo ang kanilang bilang sa Pilipinas. Tama kayo, karamihan ang pumasok dito ay tourist at para ma-extend po ang kanilang visa pagka ito ay nag-expire, meron silang kausap ng taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at in-extend ang kanilang visa into a student visa. Kaya ganun karami.
Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa university dito lang sa Luzon. Magtaka na kayo, kabilang rin sa mga natanggap na ulat ni Congressman Barbers ay ang tungkol umano sa mga moonlighting o yung pagtatalaga ng ating mga kapulisan bilang security escorts sa ilang mamamayang Chinese nationals, at kabilang dito ay mga opisyal pa ng Pogo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marahil ay nabalitaan nyo rin yung 2 Special Action Force ng PNP na inireklamo dahil sa kanilang pag-aaway umano sa loob ng bahay ng kanilang amo sa Ayala, Alabang. Dito ay napag-alamang nakadestino dapat sila sa Zamboanga, pero nandun pala sila sa Muntinlupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. Sa ngayon po, under investigation sa aming opisina itong 2 PNP member. So as of now, yan ang aming mako-confirm, and sila yung members ng support unit po ng PNP, at ayon umano sa mga impormasyong nakuha ng pulisya, utos umano ito ng isang batalyon commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos umano ang kanilang nakukuhang sweldo, pero ang kalahati o ang 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Magaling daw talagang magsinungaling si Banban Mayor Alice Guo. Ilang ulit na tinanong siya kung kilala niya ang mga kanyang mga business partners, at ang nagpapatakbo ng Pogo operations ng Banban ay puro hindi niya kilala at wala siyang alam sino nga ba talaga ang mga nasa likod ni Alice Guo. Makikita naman na isa lang siya na puppet, at merong puppet master dito na isang sindikato na maraming pera, at hinaharap lang si Alice Guo na pampabango para walang umangal sa may Banban. Ngunit niread ito ng mga opisyal at nakita ang mga illegal na gawain dito. Pilit na sinasabi ng mayor na siya ay simpleng mamamayan, pero naging isang malaking question mark ito sa lahat na ang isang simpleng mamamayan pero may helicopter. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo kay Mayor Alice Guo? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Pag-usapan nga natin itong, alam mo, controversial ito. Ako talaga naman viral lagi sa social media. Itong pagdinig na ginagawa ng Senado tungkol dito kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Sa inyo po bang obserbasyon, ang lower house may mga investigasyon din po sinasagawa, dito po ba sa Senado, sa inyong tingin, personally, ay nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga gaya ito mga local official natin? Baka naman sabihin nila din, Nelson, sumasausaw na naman tayo sa issue na yun. Baka akala nila, pinagtatanggol natin ang may kasalanan kung sino man ang may kasalanan. Kung may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, kailangan sabihin na natin dito. Kapag napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? Base sa mga dokumentong iniharap sa'yo, abay, kailangan kang usigin talaga. Ay, tama yan ang naman posisyon natin. Kahit kailan, kahit saan, nilalaban natin yon. At kahit sino pa yan. Basta't napatunayan na ikaw ay may kasalanan sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Malinaw na malinaw, may kasalanan ka. Asuntuhin yan. At ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na dyan. Yan ang gamitin mo. Kaya lang, kung tinatanong mo, yung ginagawa nila ron, hindi naman natin pinakikialam mo kung ano yung... tayo, meron tayong parametro. Pag tayo ay ewan ko lang sa mga iba, no? Ang tinatanong mo ba kung paano pinasadahan yung ano? Yung pagdinig ho nun. Ay dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna doon sa titulo nung resolution. Kanino ba resolution yan? Oo nga, no? Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation. Ang alam ko dyan, ang pinagmulan dyan ay resolution ni Senador Win Gatchalian. Okay. Yun, tinignan ko eh. Kung hindi ako nagkakamali, Senate Resolution 977. Tingnan mo nga sa avatar mo. Para lang makasiguro tayo. Senate Resolution 977, okay? Ang nakalagay doon, naglalayon yun na magkaroon ng pag-uusisa, inquiry. Investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. In regard to issues of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of internet gaming license of Pagcor Tarlac. Doon mo ibabase ngayon. Sa mga tweet, ito binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Ang mga issues na kanilang gustong talakayin,
human trafficking, illegal detention, serious illegal detention, yan ano? Physical abuse and Physical torture. abuse and torture. Ngayon, pagka binasa mo yung avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga footnotes dyan, ang pinagkunan ng mga di umano'y mga pangyayari sapagkat may raid ng mga lugar dyan. Opo, yung mga Pogo Hub Kung daw po nila. makikita mo dyan, merong Inquirer, may Rappler, may mga website. Aha. Sa makatid, wala pang ebidensya. Ngayon, ang dapat na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang na-establish natin? Paok tiya pata nag-raid yan eh. Kahit na sino. Opo. Yung mga hensya, ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses dyan sa mga lugar na pinaghihinalaan ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Opo. Dapat nandun yung PAGCOR. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license na may ganyan eh? Yes po, Oh. Bakit ang nakita ko, isang babae na mayor. Mayor ng Bamban. Taga Bambanata, mayor ng Bamban. Kapag binasa mo yung resolution 977, wala naman siyang pangalan dyan eh. Wala po. So, ang sinasabi ko, yung parametro ng ating pag-uusisa ay palaging may connection sa subject matter na ating tinutunton. Meron na bang connection yung mayor na yun? Diyan, ulitin ko baka sabihin na pinagtatanggol natin, hindi. Hindi po, Yung mga batayan, yung mga pamantayan o kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-iimbestiga. Yan naman, meron na tayong mga pinanggagalingan na mga na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa isang jurisprudence, yung Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Ito ay March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala na Supreme Court din na isang karapatan talaga ng Kongreso. Both houses. Opo. Na mag-imbestiga. Okay. Malinaw naman po yan. Ngunit sabi niya, sa inyong pag-iimbestiga, dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng taong haharap sa inyo. Okay. Isang pamantayan yun. Opo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Meron sinasabi na, jurisprudence natin sinasabi. Ibig sabihin, legal parameters. Yes po. Mga pamantayan. Ang sabi naman doon sa Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po. Meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. At saka yung pagpapataw ng mga contempt sa mga dapat na i-contempt. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka namang sinabi na, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng PAGCOR. Halimbawa, sinabi mo na. So meron ka nang nililinya na referensya na gagawin mong isang panukalang batas. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may kaugnay nito, isasangkut mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. Yan. Di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na doctrine of pertinency. Ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Korte Suprema na naman yan. Ito 1950. Tagal na pala. Kasi tanda mo yung jurisprudence. Kaya ang tawag doon Philippine Reports pa Kasi ngayon, iskra na Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata kami sa'yo. ng konti. Iskra na Pero sa'yo, dahil sa ito'y 1950s. Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Yung pertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng pagtatanong. Dapat kanya, mayroong direct relation
doon sa subject matter ng inquiry. So may, ayun ang ano doon, direct relation doon sa investigation. Saka natin ngayon, ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabihin mo nga, na-establish ba na itong mayor na ito siya may-ari ng Pogo? Mukhang... Na-establish na ba yun? Hanggang ngayon, wala. Sa mga tweet, teka muna, ba't yun ang inuna mo? Hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga, ano ba yung... yung layunin, yung title mo, sinasabi. To address serious allegation of human trafficking, illegal detention, and abuse. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot doon sa illegal detention, Nelson? Nakalagay ba riyan? Nakot ba dyan sa resolution? Wala naman. Mukhang wala. Nasangkot ba sa torture? Mukhang hindi rin po. Hindi naman. Doon sa human trafficking. Hindi naman siya pinanggit ko eh. Kaya nga, bakit ang nangyari? Bakit na-focus yung pagtatanong doon sa mayor ng Bamban? Ano nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang mayor, sabi nila, dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin ang parametro natin kanina, yung resolution Di ba? Okay. Maski na doon sa mga sources nung na binanggit niya, na nandyan sa footnote ng resolution, hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban So ulitin natin Nelson, wala po tayo yung hangar na ipagtanggol kung sino man ang may kasalanan dito. Kung may kasalanan ka, wala kaming magagawa. Sapagkat kung ikaw ay naturing ang may kasalanan, sinuportahan ng mga ebidensya laban sa'yo. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan. Kung paano mau-observe yung constitutional right to due process. Lahat ng mamamayan, kahit na, sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal, the most despicable criminal, kailangan mo pa rin